Si Kuya, tawang-tawa naman si Kuya. Naka-red hat, the red flag is... Hindi, red hat lang! Red hat lang! We're live! Ang taas ng energy. Hi, Jen Peace! Ayan, wow! Ang dami naman palang energy ng Jen Peace. Mukhang energy yan from the... But first, coffee! Wow, ang aga! Hello mga ka-Gen P na nanonood, Spotify fam, Team Bahay. Yes, may Team Bahay kami kasi meron na kaming live studio audience. Yes. Like, what the fuck? Isa pa nga, Gen P, make some noise! Mukhang napakain ng Greenwich tong mga to. Yeah. Thank you so much to our sponsors. Maraming salamat. Ngayon po ay August 8. Ito po ang ating first ever Gen P Day. Thank you to our sponsors. Meron kaming pa-Greenwich, meron tayong pa-Bot First Coffee, and meron tayong live audience. This is a very special day, Mare. Very special day, and of course, yun nga, sinusubok tayo ng bagyot for today, Gen Peace. Pero we'll continue to put the P in Therapy! Dito tayo ngayon sa Blogger Creator Hub. And of course, sa ating 8-8, talaga naman, alam mo ang pag-uusapan natin, Mare. Free shipping? Yan, di ba? Add to cart, Hindi di ba? natin nakuha ang sponsors. Ay, di ba? Sayang, sayang. Pang-live stream. Pero for today, from orange to blue, another color ang ating pag-uusapan. Okay. Medyo mukhang masusubok tayo for today's podcast. Bakit? Kasi like, hindi ko alam kung may experience ka sa mga ganito dahil masaya nga ang puso mo. You know, like, what the fuck? It's so basic. Hindi share ka bigla na may audience. Hindi kasi parang bawal ako dito magkana. Wow! Kailangan nakakasosyal-sosyal Kasi ako naka-coat ngayon. ka. Yes. Actually, kaya ako nag-blazer kasi meron tayong mga benteng guests. Kung 19 lang yan, baka nag-hoodie lang Hoodie ako. or crop top ka lang for today. But for today, ang pag-uusapan natin is how to spot a red flag. Wow! Kaya Oh my ka ba? God. Wala. Wow! Hindi. Maki. Pero dito, wait, tanungin natin ang audience. Sino Okay. dito naka-experience na ng mga red flag na tao? Oy! May spokesperson sila. Shoutout Kuya Jeff. Si Kuya, Kuya Jeff, umupo ka dito. Dahil ikaw nagsalita, sumama ka sa amin. Hoy! Wala sa inyo naka-XP ng red Masasaya flag? ang puso nyo. Hindi. Itaas ang kamay na naka-XP. Ayan, dami. naka-experience Ayan. Sino naman dito ang dating red flag? Ay! Huy, may mga umaamin. May tanong tayo dyan sa mga red flag na yan. Okay. Bilang Ano ba ang talagang pag-uusapan? napupuksa nilang lipunan. Ang pag-uusapan natin is, yun muna, ano ang definition nga ba ng red flag? Ooh. For your perspective, Mary, ano yung definition ng red flag? Alam mo, sa totoo lang, as a trentahe, no, na talagang aminado naman sa edad, lately lang nauso yung red flag, di ba? Lately, Oo, parang lately talagang lang nung to. nagka-social media, doon yun pala ang ibig sabihin ng red flag. So, ano ba yung red flag? Ang dami mong pa-preview sa amin. Kasi baka mali. Ang alam ko, di ba, pag sabing red flag, yun yung parang hindi mo matetake na ugali ng someone. Correct me if I'm wrong. Parang ugali ng someone na parang hindi mo matetake kung ganun siya. Or kailangan niyang i-correct. Parang ganun nga ba? Parang for me like yung red flag kasi doesn't have to be just in relationships na romantic. Pwede siyang like sa friendship, etc. How you deal with the person, etc. For me, like red flag is something na tama ka, you'd have to improve on sa sarili mo or something na you cannot tolerate. Ayan, may orange na tumutunog. Hindi na orange yan, red rainfall warning. Hindi, orange lang. Pero red flag is warning signs. Yes, warning signs. Or ito yung mga signs. something na, for me, medyo individual yung perspective niya. Kasi like, feeling ko, iba yung red flag for me sa red flag mo. Or like, iba yung red flag nito sa red flag na nakikita ng isa. So, for me, it's medyo individualistic or singular yung approach niya. Okay. Narinig ko nga dito, may narinig ako from Yes. Sabi niya parang mga wrong. Mga wrong sa mga isang wrong. tao. So parang like sinabi yan ng ating, mukhang naka-experience siya ng red flag talaga. Okay. Pero, hindi necessarily something, kasi syempre sabihin naman ng iba, baka perfect. Yes. So, ang red flag is something wrong na maling-mali talaga na kailangan mo baguhin. Hindi lang imperfection ng isang tao. Correct, Tama correct. ba? Yes, Okay, para lang malinaw. Kasi, kayo, ano ang definition nyo ng red flag? Cavite. Cavite, lugar ang ano. Hindi.
lugar ang red Bakit? flag? Baka taga Cavite yung Mga na-experience taga-Eti ba? niya. Oo, malalaman natin mama. Kuya Jeff, parang gusto nga kita i-guess. Oo, Hindi ko Kuya pa Jeff, alam halika. tong part ng story mo na to. May Okay. share. Mukhang may nilagay yan sa fishbowl na malalalala. Tignan natin. So iba-iba ang definition ng red flag. Pwedeng characteristic. Yes. Basta warning sa kanya Cavite. Correct, Okay, correct. so ano pang Total opposite siya ng green flag. Na parang green flag, ito yung parang Nakaka-in-love. perfect na tong taong to. Ito yung mga gusto kong traits. Ito yung Okay. mga hindi natin gustong traits. So, yun yung unang katanungan natin. So, yun yung papalawakin natin. How Okay. do we spot a red flag? Alam mo, naisip ko din, parang ang perfect word para sa mga kabatch natin, turn off. Yeah. Ay, oo nga. Tama, di ba? Sino ba dito ang trentahin? Mga 30 na. Ay, akala ko tayo lang na shy pa sila eh. Tinignan ko agad yung nanay ko, ma, henerasyon mo pa ba to? Sabi nga, ano bang red flag? Sabi ni tita, kaya mo pala ako sinama kasi magtatanong ka, sino dito ang... Feeder. Siya pala yung Vong Navarro mo. Marami ng trentahin dito. Oo nga, turn off ata. Turn off. sa Ang ira uso natin. ng Yeah. term sa atin dati. Okay. So yan, ang next na tanong na parang na phone in sa atin is, kailan ba nagiging deal breaker ang isang ugali? Wow. Kailan nga? Ako sa perspective ko. Okay. Kasi like, sa mga Gen P's dito na listeners, kung live or wherever you are listening, ang dami nyo na napakinggan na for me, like, mga dating scenarios ko in the past seasons. So, for Ang dami me, niyan, like, ate. meron kasi mga perspective yung tao na ayoko na makipag-date, etc. May one point in my life na binigyan ako ng another perspective ng isang person na hindi mo dapat nililimit yung sarili mo to date another person because that's how you grow also as a person. Na parang mas nalalaman mo yung non-negotiables mo sa isang tao through experiencing it with another person. Kasi like, how would you know kung ano yung non-negos ko? Kung lagi lang ako nasa bahay. Okay, etc. okay, true. Over the season also of me dating people, yes mom. Tumingin nga ako kay tita eh. Parang this is a confession. This is a confession, you'd have to know. So parang, for me, doon ko talaga na tawang-tawa. Kasi nakagano si tita nung pagkasabi mo, kumuha siya ng phone. Tapos naglista siya. Oo, sabi ano ba mga Pag-uusapan namin ito mamaya pagdating pagkatapos. Sabi mo, labaday mo kasi ngayon, bakit naman nandito? So parang yun, like for me, nagiging deal breaker ang isang ugali sa akin. Not just entirely nga isang ugali. For me, like, over the season, nagkaroon na talaga ako ng listahan ng non-negotiables for a partner. Ito like, I'm speaking Ito as yung mga sa red romantic, flags mo. Yeah, romantic Okay. relationship. So parang for me, ito yung mga hindi ko matolerate eh. Kunyari like financial instability or something related to how a person treats a family or how a person is connected to the higher being. Meron ako mga ganun na non-negotiable. So parang for me, mas naging easier for me to say it's a deal breaker kapag like nagfo-fall dun sa non-negotiables ko. Oh. Yeah. Sino nagkaka-relate dito? May mga non-negos ba kayo? Bakit Cavite na naman? Pag yung tanong mo talaga, Kuya Jeff, ay may Cavite, ay kay Kuya Jeff to. So parang, yun yung for me, doon ako nabuo. So parang like, yun, doon ko lang siguro i-debunk yung mga perspective ng tao na, ayoko makipag-date, sayang sa oras, ayoko makipag-date, sayang sa pera, etc. You'd really grow as a person also by experiencing dating another person. Pero kung may karelasyon ka, ay Diyos ko, huwag ka makipag-date, mamay gamitin nyo pang rason yung sinabi ko, diba? So ikaw, Mare. Red flag. Mahal. Nag-uumpisa. Mahal na kita, mahal. Hindi. For me, parang deal breaker ang ugali kapag nakaka-apekto siya ng mas maraming tao. Kasi ako aminado ko na syempre, 'di ba nung mas bagets tayo, aminado ako na marami rin akong natutunan, marami akong in-unlearn along the way. Pero hindi ko kaya yung to the extent na yung ugali mo na pinapakita or ugali na hindi ma-acknowledge is nakaka-apekto na ng napakaraming tao. Tas feeling mo, it's just you being you. Yeah, Parang ganon. yeah, Mas agree. kaya kong tanggapin yung unaware talaga sila na mali pala yun. Kasi pwedeng kinasanayan nila sa bahay, pwedeng unaware sila. Pero in the moment na kinorek mo sila, nag-unlearn sila, natuto sila, compared to, hindi, ganito kasi talaga ako, hindi mo to mababago. Yung mga ganon, yung kumbaga nalalagyan na ng ibang layer, yung hindi naman talaga yon yung pinupunto. Parang ganon. Basta anything na
halimbawa, kasamaan ng ugali mo, pwedeng sabihin ng iba na, bakit perfect ka ba? Wala naman talagang taong perfecto. Pero yung hindi mo kayang baguhin, kahit alam mo na, or sinasabi na sa'yo na, ate, parang mali na yan, masama na yan. Tapos ayaw mo baguhin, feeling ko yun yung red flag for me na ugali. Ang ganda nung sinabi ni Eka, ang ganda nung sinabi mo, Mari, because like for me, nabuo rin sa utak ko na ever since Gen B's, parang lagi namin nasasabi to sa podcast na parang you'd have to be self-aware. Parang for me, sagot ko rin doon sa deal breaker na isang ugali is like, pag hindi self-aware yung isang tao, kasi like para sa akin regalo mo sa sarili mo yung self-awareness. Parang sana in this lifetime, lahat tayo, maging responsibilidad natin na maging self-aware tayo. Parang before we please other people, we have to be self-aware. Kasi like, it's a gift for yourself na self-aware ka. Regalo mo pa yun sa ibang tao na self-aware ka. Yes. So, dahil sinabi mo na ang self-awareness ay regalo, self-awareness is a gift. Why? Hindi siya. Pero totoo, di ba? Nakakabwisit ka. Lahat tayo naghintay na malalim, di ba? Yung mga pang-quote. Ako yung friend mong nagpa-paraphrase. Tapos may point sa teacher. Hindi. Pero totoo yun You would be surprised na hindi lahat ng tao pala ay may self-awareness. Correct. Journey siya. Oo, parang magugulat ka na, syempre, I'm speaking for myself. Kapag meron akong parang kumbaga blind spot ko sa either ugali ko or nagawa ko, ako grateful ako pag kino-call out ako, pag sinasabihan ako. Pero you would also be surprised na maraming tao na kahit ka-call out na yung ginawa nila, mas magiging ano pa sila na defensive na like, ay hindi, dapat di mo ako pinapakialaman. So, wala lang, yun yung red flag talaga for me. Pag hindi Again, self-awareness is a gift. And because it is a gift, it is a present. Magulat ka sa Pasko, yung regalo ko sa'yo. Self-awareness. Pagbukas, ganyan. Pero yun, like speaking of red flags, okay. Tumungo na tayo sa iba't ibang like aspect of our lives na we can consider we're encountering red flags. Okay, so parang umpisahan natin. Sino dito ang mga nagtatrabaho na? Taas ang kamay. Working people! Working people. Kasi may mga Gen Z. Wow, the family of the sign naman is the youth. The youth. Sila ang example natin ng youth. The youth is yours. Okay, let's speak first about mga red flags sa work. Okay! Oh my God! Yung mga hindi nag-accept ng leave. Chat! Sorry, ang daming nahugot. Yung naka-sick leave ka pero maraming trabaho pa rin. Naka-sick leave ka? Sabi, hindi pumunta ka pa rin dito ka magpahinga. Hindi. Work is life. Work is life. Okay, sige. So, red flags sa work. Yun ang una natin umpisahan na pag-uusapan. Okay. Ako, pag walang work-life balance talaga. Ooh. Yun yung parang for me, like red flag ko na automatic sa work. Kapag parang like, the priority always are the deadlines. And what if kung ako yung ma-dead? Diba? Parang like with the deadlines, di lines na lang. So like, galing. Sorry. So parang yun yung first red flag for me na hindi ko alam kung majority ba nag-agree. Kasi like, nasasad ako kapag walang work-life balance kasi talaga. Kunyari may naririnig ako na friends na parang like, oh my God, 9 to 5 work, after uwi dahil sobrang pagod sa work. Kasi like parang, you only live once. We have to be reminded na isa lang yung buhay natin. Na parang like, eto like nag-agree naman ako na parang iba yung generation nila mommy. Like for me, meron talagang generational difference na feeling ko ang upbringing nila mommy in their generation is that magsa-start lang yung buhay nila sa retirement. Parang for me, luckily, it was a different time. It was a different time. Na parang luckily for us, we got to experience na in our work years, pwede na rin tayo mag-travel. Nagkaroon na tayo ng like ng advent or like we were provided opportunities na makapag-travel. So like ako, sana i-take natin yung opportunity na yun. Kasi like yun din yung sinasabi ko kay mom na parang for as long as you can walk, for as long as kaya natin mag-travel, is like hahabulin natin. Susulitin natin yung mga panahon na kaya pa natin mag-travel. So like, yeah. Thank you, Ryan T. May comments ka, Tita T? Siguro ngiti lang yan si Mami. Ikaw, like, anong mga red flags sa work ang na-experience mo na ayaw mo na dahil alam kong marami ito? Ako, based on experience, sa office setup, yes. Siguro ang red flag talaga sa akin, yung, I get it na meron tayong sistema, di ba? May hierarchy. Yes. Pero hindi ko talaga matake yung mga tao sa opisina na hindi kaya sabihin sa harap mo kung anong problema nila. True collagen, di ba, Mia? Kasi, for me, the fact na working class na tayo,
truth of life, okay lang sa akin na hindi tayo friends. Kasi you don't go naman sa isang workplace with the notion na, ay, magiging friends ko lahat. Hindi naman. Pero, at least you have the decency na lahat tayo dito professionals. Correct. So, kung alam mo namang for the professionalism yung sasabihin mo, bakit kailangan siyang palakihin? Bakit kailangan gawing issue? Bakit maging chismis? Parang, na-experience ko yun dati na parang grabe yung mga emergency na nararanasan ko dito sa opisina to na parang, grabe, hindi ka nag-reply! Yung gano'n, o kaya, grabe, 2 minutes na! Oo, 2 minutes na, hindi mo pa ako sinisin. Tapos yung ibang nagtatrabaho, talagang emergency ng nasa medical field ay, Doc, kailangan mong pumunta sa ganito kasi may naghihingalo. Tapos dito ang mga pag-aawayan, hindi ka kasi nagsisin ng GC. Yung mga gano'n, yung parang, teka, huminga lang ako ng 1 minuto bago yung mga gano'n. For me, red flag yung parang, pwede namang mapag-usapan, pero nagugulat ka na lang napapalaki siya na parang, grabe na, wala tayong ibang maproblema sa life. Ganon, oo. Ang dami nating time, ganon. Ang hirap ng ganyan kasi like super gets. And parang meron kami nadaanan dyan, Pisa, parang merong nagbigay sa amin ng letter na parang, for her, nasasad siya because hindi siya pinapayagan sa leave. Red flag ba sa atin pag di tayo pinapayagan sa leave? Yes! Di ba like, wow, talagang naging onion na tayo dito. Ibigay ang leave! Ibigay! Pasay up sheet tayo. Kasi like, imagine mo, that's your right eh. Yes. Parang you are only provided how many days in a year para mag-leave. Tapos parang like, aagawin pa sa'yo. Ang nakaka-red flag pa is parang gini-guilt trip ka pa. Oh yes! Alam mo, alam ako mga ganyang experience talaga. So parang for me, yun yung nakakasad na parang kunyari nasa ibang bansa ka, parang like nasa utak mo tuloy na parang pag uwi mo, like magi-guilt trip ako dito. Pag uwi ko, maraming bubomba sa aking trabaho. Kasi like, doon ka na nga lang hihinga, aagawin pa yun sa'yo. Ay, ewan ko ba sa mga anong yan. Siguro mag-HR na lang kaya tayo. Pag tayo ang HR dito? lahat. Meron ba tayong audience sa HR? Sorry Bukod po. sa vlogger team ha? Like, wala. Pero sa mga nakikinig dyan, pakiayos na. Hoy, may mga HR din na magagaling. May HR na magagaling. Yung vlogger pala. Yes! Uy, patagdagan. Kinabahan. Oo, wag niyo pong ikakat yung audio namin. Oo. So parang yun, aside dun sa mga nabanggit natin, may naisip ka pa mga, marami to na experience. Ay, for me, red flag yung mga, ay Diyos ko kung hindi to red flag sa inyo, ito ay mga parang napansin ko lang din naman sa mga kung saan ako napadpad noon, no? Kung may mga asawa na kayo, wag na kayo maghaharot sa office. At yung mga hinaharot din naman, wag nyo na rin isipin na hindi to red flag, hindi to red. Correct. Walang ganon. Talagang syempre sa harap nyo sabihin nila na ako ang kawawa sa relasyon na yun. Regardless kung totoo o hindi, hayaan nyo silang ayusin kung anong kailangan nila ayusin bago kayo maghahaliparot dyan. Sino ba sila? Wala kayong ibang kulay na nakikita kundi red. Wag nyo na i-gaslight ang sarili nyo. Hindi, parang mamink-mink lang naman. Diba? Kaya pa to. Yung Oo, mga ganun, red kaya flag pa to. yan. Red Pag flag sinabing, siya. magkaaway kasi kami ng asawa. Oh, red na yon. Wag na kayong malito. Oo. Ano pa ba yung mga red flag na na-experience natin sa work? Alam Ay! Wow. Ay, sorry. Sorry. Kaya alam mo, super nalulungkot ako kapag, ito ay hindi ko naman na-experience, pero Okay. nababalitaan ko lang sa mga ano. Ito medyo like, ano na to, sensitibo. Ito ay pananaw lamang ni Ryan T. Okay. This doesn't reflect. Nasasad ako sa mga kumpanyang grabe ang liit magpasahod. True. Pero like, ang lala ng trabaho nung, True. alam mo, palakpakan natin ang Pinoy workers. Talagang, Punyo na to! Kasi like minsan, alam mo yung parang grabe na yung tinatrabaho nila. Kunyari yung mga kargador natin, etc. Mga fish vendor, etc. Yung mga simpleng mamamayan na nakakasalamuhan natin sa kalsada. Grabe, pero like yung sinisweldo lang nila nakakarampot. True. At ito ewan ko talaga, ito ay view ko lang ulit. Naiinis pa ako na parang nabalitaan ko kasi recently na tataas na ang sahod. Okay. Pero pinutol-putol pa. Hindi ko alam kung nabalitaan pa to ng iba na parang yung minimum wage natin ay madadagdagan na, di ba? Tapos sa work, bawal installment? Oo, tas parang yung talagang meron pang itong Q1 ng ganito yung makukuha. Like ganitong portion. Kunyari sabihin natin 20%, hindi ko na maalala yung specifics. Pero parang like, doon ako, parang like, tas yung hihingin lang ng isang araw ng isang tao, ay hindi mo ba maibigay? Pero yung ganong kakarampot na sahod, nahihirapan pa tayo. So like, Yes.
And wag nyo ring gawing rason ang iba kasi nung panahon ni ganito, iba yung panahon ni ganyan, panahon namin ganito. In this day and age, it's 2026, we have all the information that we need. Nakikita na natin sa araw-araw kung ano ang tama sa hindi. Kung kayo din na nagpapasahod, kayo mismo ang hindi gumagawa ng tama, kayo na ang may problema. Wag nyo nang i-gaslight din na, hindi nyo kasi naiintindihan. Kayo kaya gumawa ng trabaho nila, tapos kayo kumuha ng ganong sahod. Tingnan natin. Ipopoto nyo ba to? Sino ang gusto nyo palitan sa Senado? Chareng. Sino? Ha? Okay. Parang Sorry. tapusin na natin yung work, talo na tayo. Pero like kayo, Gen P, si Kuya, tawang-tawa naman si Kuya. Naka-red hat, the red flag. Hindi, red hat lang. Red hat lang. Pero like, Okay. meron pa ba kayo na-experience sa mga red flags sa workplace? Ano ang red flag nyo sa work? Daliun nyo na to. Anong gusto nyong sabihin na hindi nyo... I-blur namin kayo sa video. One word papalakihin namin. Okay. Sige, one word papalakihin namin. Ano po ang red flag nyo sa work? Wow, ang meron? perfect na workplace. Yes, ating nakapink. Mga bata lahat ng work na modernized work like Ah. technological work. Teacher kasi ako kaya sa akin binibigay kapag technological tapos na matatanda hindi na pwede kasi di sila marunong. Ang ganda, ate, upo ka dito. Palakihin natin dito mag-experience. Hindi, what's your name, ate? Charlene. Hi, Charlene. Palapakan natin si Charlene. Charlene! One of the big. Alam mo, super agree ako kay Charlene. Pa-union na talaga. Welcome to your support group, guys. Kasi like, yeah, agree ako na parang like may generational thing talaga, no? Parang we understand na yun nga, parang automatic for seniorities na they think na dahil tayo yung bagong, wow, naki-Gen Z. Gen Z ka pa ba, Madam Charlene? Millennial na tayo, diba? So Okay. parang like, yung thing about us is like, alam mo, ito feeling ko it's a millennial thing. Parang tayo is like, nagagawa natin lahat ng paraan talaga. Yun yung parang napansin ko na kahit anong trabaho yan, hahanapin natin ng paraan. Pero like, at one point also, meron kasi tayong limitasyon. May tao lang rin tayo. So parang like for us, hindi namin po general sa mga boomers na nakikinig dyan and etc. Like kayo yung naunang generation sa amin. Pero like, we have to find the balance also na kung gusto nyo pong matuto about the technology, like what Charlene is saying, pwede siyang like, magturo, 'di ba? Pwede mong i-pass on, pwede siya mag-train para like mapasa natin yung knowledge. Lahat natututo. And parang lahat din kayanin yung ganong kind of work. Kasi like what if, 'di ba, like knock on wood, mag-absent or mag-leave si Charlene? Who can do the work? Okay lang ba na drop yung name mo sa podcast, Charlene? Kung hindi, sabihan mo kami i-bleep. Ganunin mo na lang yung banks mo. Nandiyan kasi naman siya. Tapos naka-pink ka pa, di ba? Tinanong mo pa yung pangalan, walang point in denying talaga. Okay lang, Oo. kasi like marami, it's a generational thing talaga. So parang ako rin may mga ganun akong experiences in the corporate culture before na parang ako like gusto ko kasi na matutunan din ng lahat. Kasi like hindi ko masasabi hanggang kailan ako dito sa work na to. 'Di ba? Like may hangganan yung corporate life, etc. So parang like hindi siya modesty aside, parang you'd have to think also of ano yung business continuity plan. How can this company survive even without this key person? So like kailangan mo i-pass on or i-train yung other people to know the work na kailangan nilang matutunan. Kumbaga matuto sa isa't isa. Correct. And may matututunan talaga tayo sa Yes, sa isa't isa. Kahit sabihin hindi work setting, 'di ba? Sinasabi nga nila na kapag makikipagkaibigan ka din sa someone na mas matanda sa'yo, sa someone na kaedad mo, sa someone na mas bata sa'yo. Kasi kahit sabihing mas bata yan, may matututunan at may matututunan sa inyo yan. As much as marami ring matututunan sa inyo yung mga kabagetsan na napagdaanan nyo na at mapagdadaanan pa lang Kasi like nila. yung seniors, ang magandang nakukuha ko sa kanila, the wisdom talaga. Parang you'd have to learn, we also as millennials, ang natututunan ko sa mga seniors ko is like, yung grabe sila, ang tagal nila sa company. Parang like, saan nanggagaling yung patience of staying in one company? Yung loyalty talaga ng boomers, hindi mo talaga yung matatawaran. And yung wisdom that they have, na parang all throughout the seasons that they're working in the company, ang dami na nilang pinagdaanan. So, parang kumbaga yung adversity Adversity quotient? Okay. Adversity quotient nila, malawak talaga. So, yun, thank you, ating naka-pink. Wow, ngayon hindi na pinangalanan. Thank you, Charlene. So, anymore, meron pa ba ditong gusto mag-share? Bago natin i-close ang chapter ng work, yeah. bago tayo pumunta sa ibang chapters. Okay, I think it's closed.
Para safe. I think nasabi naman daw natin yung mga naisip nila. Ito na yung isa sa pinakapangmalakasan natin. Pangmalakasan. Okay. Like, this is a thing. Ito naman like napag-usapan na natin in another episode. Pero like, red flags sa friendships. Parang may na-FO na to si Josh. Dito ka nga, be. So we'd have to talk about red flags sa friendships. Ito na pag-usapan na natin to at one point in our episode. And like, this one again, personal views and opinions namin to ni Egang. So ikaw, Mari, like, what would you say yung mga hindi mo kayang i-tolerate sa friendships? Ooh. Ako personally, ate ko, very low maintenance friend talaga ako. Actually, nung tinanong nga, parang inisip ko, parang wala ba akong masagot dito? Pero ayoko din, hindi naman para apak-apakan ka din ng mga kaibigan mo. Pero low maintenance ako and low maintenance din yung friends ko. So thank you, Lord. Pero feeling ko kung may kailangan akong i-chika dito, siguro red flag sa akin yung hindi! Ba't ba puro taga-Cavite? Sinasabi nito. Saan ba mismo sa Cavite yan, Kuya? Kuya Jeff, sabi mo nga. ba to? Anong meron sa Cavite na na-experience mo? I-make sure namin mabubunot namin yung Ang friendship sa akin is yung given yung mga friends na nakaka-work din. Yeah. Yung hindi kayang banggitin yung pangalan mo sa mga opportunities na pwede namang ikaw i-reco. Ganda. Pero dahil lang may naisip sila na, baka kasi madaig ako, ganun. So, siguro yun, in the sense of inggitan, mas okay ako na, alam mo, kung ako kasi sa'yo, hahayaan kitang umangat. So, dapat ganun din saan. Yung ganun, yun yung red flag sa akin. Yung halimbawang, may opportunity ka na either iangat siya or ipagtanggol siya, pero hindi mo gagawin. Parang doon ako mapapa-question na, paano ba tayo naging magkaibigan? Sobrang low maintenance na kayo na lang gagawin. Parang ganun. Yun lang naman sa akin. Yes, agree. Tapos parang for me kasi, same kami ni Ekang na parang low maintenance. Kaya like kami, usually talaga guys, parang nagkikita rin kami, nagiging therapeutic talaga. It started really as just, gusto lang namin mag-usap at mag-catch up sa life, na naging podcast na rin talaga siya. So, Gen P started as that also. And parang for me, one red flag sa friendship na like, Dada would agree, na parang ako kasi, like, I'd want a space na we can talk about our own lives. Parang for me, like, red flag kapag laging ibang tao yung pinag-uusapan. Parang aminin naman natin, may era tayo na gano'n. Like, siya, very high school, very na parang like, si ganyan-ganyan, parang yun yung nag-feed sa friendship. Pero as we grow, dapat like, we have to have a space, na safe space, na mapag-uusapan mo yung sarili mong buhay. And ako kasi like, believer talaga ako na mind your own business. Na parang like, I would mind my own business, mind your own business. And parang pag nagsama-sama tayo, I would like to know, nasan ka na sa punto ng buhay mo. Alam mo yun? Parang like, yun yung parang for me, very vital na makita kong qualities sa friends. Parang, usually nga ito, like share ko na lang sa lahat. Kapag nagka-catch up kami na magkakaibigan, umiikot, para kami nagpo-podcast talaga, umiikot sa 3 central topics yung pinag-uusapan namin. First, about life. Kamusta ang pamilya mo, kamusta ka, etc. About career, nag-uusap kami, kamusta ka sa... Wow, nag-iiba rin yung tono. Habang sinasabi, iniisip ko, ganito pala ako chinichika ni Ryan. May init-init na love life. About love life na, etc. Tapos usually, entertainment lagi talaga yung akin na parang like, wala pa rin ako mai-+1 talaga at this Ikaw ang the buzz. point. Ako ang the buzz ng boy. So like, for me, yun yung parang red flag na hindi nag-uusap ng sariling about personal life yung grupo or yung friendship, etc. And speaking of usap, siguro very light sa akin. Kasi mas okay sa akin yung kuwari kung umpisa tapos na chika na, tas na tama. Again, okay naman ako sa ganun. Tanggap ko yung mga tao with their imperfections. Yes. Pero siguro magiging red flag yung kapag napag-usapan nyo na pero paulit-ulit na nangyari yung kung may problema kayo sa isa't isa, hindi kayo nag-uusap, nalalaman nyo sa iba, di ba? Parang paano tayo magsusuntukan yan? Agree. Oo, di ba? Yung mga ganun, parang may problema ka pala sa akin, paano tayo Ang hirap magsasampa? po na makaaway. Pero at least after na magsabunutan, alam mong, ito, sorry. Di ba? Alam mo talagang kaya natin mag-date after. Ito ang form of love ko sa'yo. Mas gusto ko yung, ano bang problema? Sige nga, pag-usapan natin. Parang, meron akong mga na-meet recently na parang like, nagsasabi sila ng feedback about another person sa akin. So ako like lagi kong tanong kasi napabalik is like, nasabi mo rin ba to kay ano? True. Kasi like for me, the only person na makakasagot talaga sa'yo ng mga tanong mo or feedback mo sa akin is the same person na sinasabi mo. Kasi like, wala akong alam, wala akong etc. Kung may masabi ako, chismisan na to sis. Parang hindi na siya like healthy hindi na siya like ano yung relationship na yun. So like for me,
yun yung sana like, aaminin ko kasi may era ako sa life ko na people pleaser ako eh. Like, I'd wanna be friends with a lot of people. So parang like, ang sarap na like trentahin things. Sa mga trentahin, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. And sa mga Gen Zs na may aabot ka talaga sa purge eh. Yung parang magpa-purge. Purge! Parang nakakatakot, may tutunog dyan tapos mag-shoot. Wag today. Anong after ng purge? Second. Buti na lang nakuha ko yun. Tama. Yeah. So parang like, yun for me, na parang like aabot ka rin doon. So parang you have to give them grace also. Kasi like aminin rin natin, may iba-iba tayong estado ng buhay. Iba-iba tayo ng journey ng buhay. Hindi mo pwedeng, for me hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao na magbago because nandun ka na sa level na yun. Yung parang kumbaga, iba yun na yung maturity level at this point. Hindi siya like, ate, ito na ako. Nasaan ka na? Humabol ka. Yung parang actress talaga. So parang for me, like, ang pinaka nagagawa ko na lang, best na nagagawa ko na is just to pray for the person na parang, Lord, sana kung ano man yung mga nangyayari sa life niya is ma-figure out niya. Tapos like, magtagpo, kung binavalue kita as friend, yun yung prayer ko na magtagpo pa rin kami at a certain point na parehas na yung wavelength. Oo, lahat tayo ay magkikitang nanalo sa buhay. Magkikita sa hukay. Kumatok ka! Yan yung kahoy. Pero like, yun yung parang for me, like, parang yun lang yung parang pinaka nagmamatter na red flag for me. Meron ka pa bang ma-add na ano dyan? Ako, yun lang din. Kayo, meron ba, bukod sa Cavite ni Kuya Jeff, no? Ano pa ang red flag nyo sa friendship? Sa Anyone? Everyone? Ano? Ayaw magbago. True. Totoo din. Si Anna. Bigla nag-just-bisan. Yeah. Super agree. Pero like, yun nga you can only just hope na umabot sila sa level na maging self-aware sila. Kasi like, wala eh. Parang, ang lagi nga sinasabi sa akin, ang formative years naman ng isang tao ay hindi tayo nagtagpo-tagpo agad ng formative years. Ibig sabihin, yung characteristic ng isang tao, kunyari, like, na-meet kita at 30 years old, etc. Yan ka na sis, hindi na kita mababago. Kasi like, formative years mo, hindi naman tayo nagtagpo, etc. So like, ikaw na lang yan. Ikaw na yung kaya mo na to. Oo, produkto mo. Malaki ka na. Eto nga ang mali. Baguhin mo. Ikaw na yan. Parang kumbaga, trabaho mo na yun sa sarili mo na i-nurture yung sarili mo to be a better person. Nurture. Anything else? Mga red flag? Yes. Ay, ayan. I love it. Go Mia. Siguro for me is, if kunwari tayo, magkakatropa tayo, Okay. Yes. then ikaw nagka-jowa. No? Yun lang muna, example. Okay. And then, Sana nga magka-jowa. hindi. And then, ang pinaka-ayoko lang is kapag, kunwari nanloko yung jowa mo, pero ang ending, yung mga friends mo, na, anong tawag doon? Yung mga friends mo na dapat ikaw kinakampihan, sumay dun sa nanloko sa'yo. Na ayaw naman nilang niloloko sila. Diba? Mga kupal. Okay. The term is Kupal. Pero narinig ko pa dito, enabler. Medyo red flag ang enablers and we don't like that. Alam mo, parang for me, ang take ko lang dyan, iba-iba talaga tayo ng value system eh, no? Parang like, doon mo na marirecognize na, kung natotolerate mo to, ito ang pasok sa value system mo. Parang like, if this is something na, hindi pala tayo magka-value system, wake up call yun na bakit kaibigan kita kung hindi tayo parehas ng value system. True. Actually, nakakalito siya sa iba, lalo kapag bagets ka, di ba? Yung iba, syempre, naisip nila, ay, kinakampihan niya ako kahit ano gawin ko. Siya ang tunay na kaibigan. Ate, ang totoong kaibigan din ay ayaw kang mapariwara. Ayaw na lumaki ka na maging, again, kupal, di ba? Correct. Kung may chance kayo, pero syempre gawin nyo rin ng maayos. Kung may chance kayong makatulong na maging tama yung kaibigan nyo, or tinatama kayo ng kaibigan nyo, ate, makinig kayo! Triggered lang. Kala lang. Naisip ko Pero lang yeah, naman. super agree ako dyan kasi like parang ito medyo scientific na ang aking Wow! mapupuntahan. Okay. In psychology. This is right! Okay. So parang meron ba dito nag-psychology, etc. ang aking pamangkin, ang nursing friend ko. So parang like, medyo Harris window kasi tayong tinatawag. Wow! Juarez window. Okay. Juarez window. Yan So, ba yung member ng One Direction? Okay. Hindi nila abot yung 1D. Ay, sorry. Pero yun, like, doon sa Juarez window, meron tayong blind spot na tinatawag. Okay. So parang like,
minsan talaga ego yung lumalaban sa blind spot. Kaya you have to have true friends in your life because may blind spot tayong lahat. Yun yung ibig sabihin, hindi mo nakikita na qualities mo sa sarili mo. Na parang kung ikaw ay like an open book or openly communicative ka sa friends mo or sa ka-partner mo, yun yung tatanungin mo na parang, meron ba akong like nagagawa na parang feeling mo like off sa ibang tao? Yeah. Wala? Okay. Kaya kami acting. So parang like, dapat din as friends, meron tayong ganong leeway sa ibang friends natin na parang like you have to, kung friends mo sila, sasabihin nila yung totoo. Yes. Na parang, minsan nga, like even in, well, ito alam nyo na, like in the dating scenes, meron talaga akong parang like, idadaan ko muna yun sa beshi ko na parang, si ano ba, like feeling mo mag-work kami. Sasabihin niya talaga yung katotohanan na parang like, ay ito yung pagkakakilala ko sa'yo. Kasi like minsan, love is blind, we know that. Wow! Slambok! Okay. Slambok na parang like, may mga natotolerate tayong flags na parang hindi natin na-recognize na yung true friends natin na nakaka-recognize. Kaya like, yung mga friends nyo, palakpakan nyo naman ang mga friends nyo. The scientific Johari's window. Alright. Sige. Alam mo, for me lang Ano? hindi bagay kay Lansing White. At nakakap? Parang for me lang. Okay. So yeah, so from friendships, pupunta na tayo sa pinakamainit. Bago natin sabihin yung last topic for red flags. Okay. Sino dito may mga karelasyon? Taasan ka. Masaktan ka na naman. Nagtaas ako ng kamay. Wow! In a relationship with? With my mom. Hindi mo. Si mami nabibigla na lang. So, let's talk about red flags sa love life. Okay. Pero wait, sino dito na lang yung mga nakaranasan ng pag-ibig? Lahat ba tayo? Ito! Ay, sorry. Upo ka dito. Hindi mo kami mamaongin din dito. Iba-blur kita, be. So, let's talk about red flags sa love life. Okay. Marami-rami ka na bang nakitang red flag along your dating years of experience? Marami-rami na. For me, like, siguro first red flag na na masasabi ko is, wow. Kailangan ba ng tubig bago natin ito ituloy? Dumaan lahat ng lalaki kasi ginano roleta ko. Ikaw muna, be. Meron ba dyan, bright red, dark red, ganon? Meron talaga super red talaga na parang ano yung pinaka-red na na-experience mo? Yung tarang pinaka-red flag na hindi ko inakalang sobrang red flag na itong taong to? Nabibigla ako na parang nadadagdagan talaga yung non-negotiables ko kapag may mga nami-meet ako na parang another person. Okay. Parang for me, like, kaya pala ng tao to. May mga ganun ako mga bagay-bagay. So parang, ito ay like, ang hirap nito kasi personal take ko na naman to. Ito ay like, ako lang ha. Okay. So sa editing po nito, lalagyan natin to ng The Buzz disclaimer bago ka magsalita. Eksklusibo, mga ganun, etc. Pero like, for me, siguro red flag ko is ako, like, sobrang close ko kay mom. So parang for me, hindi naman to like yung pinakamalala, pero like, ino-observe ko how you treat your family and how close you are to your mom also. So parang like for me, dun ko like nakikita na kung paano yung relationship mo with family. Kasi like ako, even if gay ako, parang for me, gusto ko pa rin magkapamilya. So parang like, I would equate na kung paano mo i-treat ang pamilya mo to how you would treat our own family in the future. So parang dun ko siya nakikita. Okay. So ngayon gusto ko tanungin si Tita, sino yung pinaka-ayaw niya sa mga nakadate mo? Ay, hindi pala. Sino kaya dun yung namumula, Tita? Marami masasabi. Oo. Ikaw. Like, eto kasi, like, hindi ko alam, ako na ba magyayabang ng relasyon mo? Or Nayabang mo naman na yan ata sa lahat ng season, alam na nila yan, ano? So yun, si Ekang kasi ay isang dekada na pong nagmamahal. Dekada 70! Wag ka nga, baka ma-shy type, baka lumabas ma-shy type So parang like, hindi ko alam kung meron ka pa bang marirecognize sa red flag sa love life. Kung hindi sa inyo, kahit yung mga naririnig mo from your friends na lang. Kasi of course, like, grabe yung pagmamahal. Yung mga naloloka ko pag naririnig ko. Yes. Babangkuhan ko yan yung kung paano magsalita sa pamilya ng kapartner. Mamaya, pag in-edit ka, may sticker ka sa mukha mo, no? Pero, red flag sa akin yung gano'n, yung gets ko kung halimbawang magkaawa. Ako, mas gusto ko yung kunwari, kahit sa atin, kung mag-aaway tayo. Mag-aaway tayo kahit hamagdamag. Okay. Pero hindi na para idamay mo yung pamilya na hindi naman part talaga. Pero para lang
maiano mo talaga, hindi, sobrang galit ko kasi. Ganon, di ba? Parang, gets ko na kahit magsapakan tayo, sige, go 1v1. Pero yung for me, parang sobrang low yung ganon. Yung like, pati yung wala dito sa kwarto, kasama sa pinag-aawayan natin. Yung taong baka umiinom lang ng tubig sa bahay nila ngayon, nadadamay mo. Oo, yung mga ganon. Parang ako, siguro kung ganon, parang medyo ano sa akin yun. May mag-chat din sa akin na orange rainfall. Oo, na God. parang NDRMMC na doon. parang kapag naggaganon na siguro yung kaaway ko, parang uuwi na ako. Pag-isip ako ganun. dun sa orange, dun ka pa pala pupunta. And for me, like ito magiging ano ako dito, medyo spiritual. Pero Okay. like for me, I value kasi your relationship with whoever higher being meron ka. So like for me, dun ako naka-anchor na parang kung maganda yung relasyon mo with any higher being you believe in, may marami kang bagay na hindi gagawin. So parang for me, dun ko palang nakikita na agad eh. Pero pag minsan like, okay, mukhang hindi okay yung relasyon niya because may mga, ito nagawa niya to, etc. So like parang, very sinful talaga siya. So parang, so parang ako like, paano mo nagagawa? So parang for me, like, non-nego ko tuloy sa sarili ko yung relationship dun sa higher being. So like, red flag for me pag medyo, hindi siya ganun ka. Okay. Et Okay. Ngayon na iniisip ko, siguro kung halimbawa kung ligawan stage, dating stage, kasi hindi natin alam mga Gen Z kung ano pa ba ang atake ngayon, no? At iba ang panahong naabutan Actually, natin. oo. So, I would like to use the term turn off. Wow. Okay. Siguro kung halimbawa magpapaligaw ako ganun, parang turn off sa akin yung hindi ko makakausap. Yes. Yung hindi ko oo. yung parang walang lalim sa usapan. Ito ay personal lang naman. Correct, Kung correct, halimbawa correct. kayo gusto niyo maging happy lang, go! Pero yung sa akin, Party. hindi ko kaya yung parang yung may sasabihin ako or may ikukwento ako na something deep for me. Yeah. Pero para sa kanya, either kababawan or something na isa-shrug off lang dahil hindi niya magets or yung ganon. Parang importante sa akin ang wavelength. Yeah. So, ayun lang Super naman. agree. Direk, hello, I love you, Nakakabwisit. Pero yun lang, parang for me, again, baka too much yung red flag, pero turn off sa akin yung parang kunwari, huy, alam mo ba, ganito, ganyan. Tapos parang sabihin lang sa akin, diba? Parang, ewan ko na, hindi ko alam. Pero super agree. Hindi ko alam kung parehas kayo lahat with us ni Egang. Kasi like feeling ko kaya rin kami therapeutic sa isa't isa. Kasi like meron nga ako sinasabi dito na parang like ang first date sa akin lagi is like laging kailangan merong dine-in. Kasi kailangan kumain kami, etc. Kasi parang for me, dun ko na nare-recognize agad kung conversational yung person. Kasi like, Ikaklaro ko to para kay Tita T. Dine-in sa kainan. sa kainan to, mom. Sa kainan, mom. Na-story Okay. ko yung restaurant. Wag ka Baka kasi may hindi ka na story eh. Yes, Oo. di abot yun sa... So parang like for me, inayos agad yung kwento. So parang mahalaga sa akin na makakausap. Kasi aminin na natin, nag-fade ang itsura. Diba? Itong itsura namin. Parang Para bang ano pero model? Sino yung parang at 60 years old, makakausap mo pa rin about life? Diba? Parang Diba? imagine kung di mo siya makausap at 60, nakaganyan lang kayo. Parang pag pogi, yun na yun. Todo mo na itsura na lang yung nadala niya. So parang doon ako minsan na na parang, hindi mag-work. We're just gonna be friends. Friends lang talaga magiging And ito rin yung nabavalue ko. Like one tip also dun sa mga nakikinig din dyan na parang bakit... Parang may pinapatamaan ka. Uy, hindi, masarap siya kausap. Kinabahan ako sa sinabi wala mo. for the show lang daw. Sorry. So parang nung time na yun, like for me, mahalaga rin yung dine-in date because doon ko rin minsan nakakakita ako ng parang spots na kung ano yung value system ng person. Kasi like, doon ko napapansin na kung paano niya tinitreat yung servers. Yes. Kasi meron ako mga naka-date before na parang, ay, dahil na mataas siya, mayaman Zay. siya, talagang attitude siya sa server. Hindi to. Like, kasi for me nga, dapat wala ang label sa'yo. You should treat any person talaga of the same value. Kasi tao tayong lahat, diba, etc. So like, dun ko rin nakikita na parang, medyo rude siya sa server. Ang nice niya sa server. Dun ko like, dun na plus points na yun for me, etc. Tapos, yeah, ikaw. Parang kinikilig. Yeah. Parang kinikilig siya. Siguro third off din sa akin yung walang sariling paninindigan. Walang Okay, sariling okay. views. Yung ganon, yung parang
madaling isway. Ganon. Okay. Parang, mas okay sa akin na we can agree to disagree. Yeah. Kesa yung parang pag kinausap kita, parang, wala tayong mapag-usapan, wala tayong maaambag, ganon. Parang kung ano lang, yung ganon. Parang mas okay ako na, again, we agree to disagree, or we try to compromise kung magkaiba man yung pinanggagalingan natin, as compared to, so ito nga yung gagawin natin, tas parang hangin lang yung kausap mo, diba? So, again, this Wala is lang for siya. me. Yeah. Ito ay para sa akin lang. Kung okay kayo doon, I'm happy for you. Ako, ang dami ko talaga naisip. Talaga naman, meron pa akong isa dyan. Parang feeling ko sa parang- bawat naiisip mo, next date. Next date. Ito na to turn next off date. talaga ako pag inconsistent. Ay! Si Julia Barreto nagsalita! Julia Barreto, kamusta kayo ni... Hindi natin na matutu- yun! Tapos Hindi na Tapos na. yun. Inconsistent. Charing. Pero like for me, parang like, ang galing mo naman sa umpisa, tapos parang nang medyo nagfe-fade na. So doon ako nasasad na parang... Very best foot forward, lang. Parang it's better na slow burn pero consistent ka. 'Di ba? Parang mas masarap sa puso na kahit ang bagal ng takbo nung pag-iibigan, pero yung talaga ng takbo. Itong mga kapamilya. Siyempre sabi ko, pumunta kayo para may tagatawa ko. Kahit di na nila nagigets Oo. sa tawa-tawa. So parang for me, like, doon ako nasasad na parang ba't nawala yung consistency, etc. Kasi like parang if you're really into the person, you'd be consistent knowing the person. Oo. May nangyari na ba na nag-communicate ka ng, uy, parang nagiging inconsistent ka? Or ano ang atake mo kapag nakikita mo yung inconsistency? Parang, ano ka na ba? Slowly aalis ka? Or i-communicate mo na, uy, parang ganito? Or, Ako ewan- communicative ako. Parang like mag-agree naman yung mga I think past it. Mga! Tita, oh! Hindi kasi parang for me hindi may topic tayo like ito na naman. This is a take. Tita, kinakabahan siya talaga. This is Okay. a personal take. Okay. Hindi talaga ako fanay ng ghosting. Na ano talaga ako sa ghosting. So parang for me, ayoko ng ghosting. Parang dapat talaga, parang hindi pa naman ako naka-experience, pero nasasad ako sa mga taong nag-ghost. Kasi, di ba, Jeff? Namulto ka na ba sa Cavite? Kasi parang for me, kunyari hindi mag-work. Like Okay. kasi nangyayari na parang sa dulo, kunyari like hindi talaga compatible eh. You'd have to provide also the other person yung benefit na what didn't work. Ay! Nagiging English eh. What didn't work? Pang teleserye. So It's parang giving ano, Ann Curtis sa No Other no Woman. other, wala namang kabit na. Walang Ay, kabit sorry. na. Pero like, yun lang yung for me, parang huwag kang mang-ghost. Kasi like, aminin nyo, ang daming, sige nasabihin ko na, may mga kaibigan po akong nag-ghost na parang hindi na makatulog kasi hindi nila alam anong nangyari. Ibigay mo naman dun sa tao yung benefit na binigyan kita ng oras, ibigay mo naman sa akin yung rason ba't hindi tayo matutuloy. Right? So mga ka-Gen P, ang gagawin nating motto in life, ang ghosting lang natatanggapin natin ay yung lumalamig yung hangin at namamatay ang ilaw. Ayoko rin na. Diba? Ayoko rin. Sorry. Ayoko rin. So parang like, doon ako parang for me, like, doon sa tanong mo, I would always communicate. Doon yung parang for me, gusto, kasi like, tao lang rin yan. Sabi ko nga sa'yo, like, may journey tayo kanya-kanya. And marami, aminin naman natin, parang umpisa talaga best foot forward. Hanggat sa pag-fade. Hanggat sa parang, kaya ka nga may getting to know phase for you to get to know the other person. Yes. Kung hindi siya swak sa value system mo, hindi kayo compatible, provide the person the benefit na, kasi like, may next pa yung makaka-date. At least, kung magiging better siya after your dating, good job. Good luck dun sa next na makaka-date. So like, yun Thank for me. you, next. Thank you, next. Sabi nga ni Ate Ariana. So Okay. yun yung mga naisip kong mga turn off sa, Okay. So dahil parang marami kang nararamdaman ulit na Yes, mga yes, emosyon, yes, no? yes, yes. Ibabaling natin ng konti Correct, ang correct, topic. So ngayon, dahil tapos na tayo sa mga red flags, sa mga Correct, turn off, punta naman tayo sa mas masaya. Ano, Sa ano? turn-ons, sa green flag. Pero bago yan, Mare. Ay, wag, hindi pa pala. Sorry, malabo yung mata ko. Hindi natin to i-edit out. Kaya ko to ibalik. Sobrang naka-green kasi Oo, siya. sorry. Eto, take two. Okay. Mare. Yes, Mare. Dahil tapos na tayo sa red flag Yes. and sa mga turn off, magbabasa tayo. Sorry, mali ang ano kasi wala akong salamin right now. Magbabasa Okay, tayo yun! ng mga answers ng Gen P. Ano ang tanong sa inyo dito? How to spot a red flag? Ano ba yung tinanong sa inyo? Oh, okay. So, tinanong ang mga Gen P team. Lumipad ang aming team at tinanong sila kung ano ang mga, how do you spot How a do you red spot flag? a red Okay. flag? Yun ang tanong sa inyo. Okay.
kailangan, i-make sure ko, Kuya Jeff, na mabubunot kita. Pag may etivac dito, Pag may ikaw to. etivac, grabe naman ang pagkakadikit-dikit nito. Ay, ano yan? nasad. Nasad for her or him. Ah. Ang red flag for her or him is no label. Oy! By any chance, meron ba dito na hindi red flag sa kanila yon? Kasi iba-iba tayo, right? Meron ba ditong, I don't mind. May label man or wala, I don't mind. Meron ba dito? Ay, wala, or wala lang gusto umamin. Sino dito ang okay sa situationships? Nang? Basta kumakain. Magiging roro ka na naman, Kuya Jeff. Okay. Sorry, yung dolphin Hindi lumabas. natin kaya. Kaming dalawa ni Ekang, hindi namin bet ang no label. Di mo kaya? DTR ako eh. DTR. Alam mo yung DTR, Gen Zs? DTF yun! Din typhoon. Define the roro. Define the relationship. Oh. Din tayo room. Din tayo rubor. So, kailangan may definition. Sana naman. Ito. Mapanakit physically and not aware sa mga emotional damage. Sino to? Okay. Ay, sana naman lahat tayo red flag yun, ha? Oo. Sana, okay. yeah. Hindi ko kaya yun. Doon pa lang sa mapanakit, wag nating i-tolerate yun. Parang kung may first instance pa lang sa relationship na Ay, you are naku. physically abused, Get out. sashay away, agree Josh, get out. Get out! Ay, dalawa pala yung nabunot. Taas, ko. akin is akin. Akala ko si acting challenge. Yung Cavite, hindi pa natin nabubunot. Makukuha Di tayo natin titigil yan. hanggang di nabubunot ang Cavite. Oy, eto! Sa work, red flag niya, OT tapos thank you lang. Walang dagdag sahod. Hindi ko rin gusto yan. Diba? Sino tayo? Pa-overtime, dagdag ng work, pero walang dagdag sahod. Anong hinihipak nyo, te? Anong trip nyo? Hindi kayo magiging CEO sa kakaganon niya. Oo, Yan ang nire-remind ko sa totoo inyo. lang, te, ah. Mabuhay kayo. Eto. Ay, niyaya kang mag-first date, nag 50-50 sa bill, hiningan ka pa ng panggas. Hindi kasi ginawa kang wallet. Galing. Mahal kasi ang gas ngayon. True. Agree? Hindi man lang 50-50 sa gas, no? Talagang dapat hati talaga eh. 50-50. Okay. Eto. Valid, ito ay question. Okay, so let us answer all together para sa taong ito, baka nandito or wala. Ang red flag niya ay valid po ba yung hindi nag-a-update? Wait lang. Ito na lang muna ang question. Sino dito ang gustong na-update lagi? Kami. Sino dito yung katulad kung okay na ang good morning and good night? Kami din. All of the above. Low maintenance. So, iba-iba, no? To each his own. Siguro ang maganda kasi sa ganun, yung klaro, yung Klaro. kung halimbawa magiging busy ka, magsasabi ka una pa lang, ay magiging busy ako, ganito, yun. ganyan. Tama yun. Gandang workaround Oo. yun. Parang iba din naman yung mayat maya, parang after 2 seconds, humihinga ako. Ikaw, humihinga ka ba? Diba? Iinom akong tubig. Yung mga ganun. Okay na yun. Wag nang ganun yung pag-update. Sinulit nyo naman yung promo ng text nyo. Okay. Okay naman yung tupi nito. Ayaw pa basa. Wait lang. Kanina to. Ganda ng sulat. Okay. Ay. Okay, ano yan? Ay. Ano yan? English. Kaya natin yan, nag-ready Hindi pala tayo. mag-gets. Okay. We need help. Okay. So ito, a person that doesn't get to truly know you. Ano daw yun? Translate. Ikaw sumagot? Akin to eh. Ikaw pala yung sumagot. A person who doesn't get to truly know you. Yeah. Ikaw nakabunot, ikaw mag-comment. Hindi, for me, red flag yun. Like parang, kasi yung partner, yun nga, getting to know face nga eh. Parang yun, May ganyan ka bang na-exp, hindi ka kinilala? Tinikman ka lang? Wala. Sorry, tita! Dahil nandiyan si mami, wala. Pero wala si tita. Pag nag-resume si mami, sasagutin ko. May ganun ka experience, hindi ka kinilala. Oo, sinagot din. Oo, merong mga ganong tao talaga. Pero for me, alam ko na. From the get-go, pag dun papunta. So like, I wanna keep Panandalian my... lang to. Keep your what? Keep my... Alam niyo na yun. Let's get to the next letter. Ito, ang haba eh. Madami siyang sinabi. Red flag for me is self-victimization.
May definition siya para hindi na tayo mahirapan. Thank you. It is where the person has zero accountability, shifting blame, everyone is against me mindset to make you feel bad. Oh, may pahabol pa. Oh, di ba? At least klaro, hindi yan na tayo pinahirapan. Self-victimization. Alam mo, ang napapansin ko dyan, ang pinaka nalalapitan ng mga pa-victim ay mga may messiah complex. So parang like you'd have to be aware also sa sarili nyo na kapag bakit laging ganito yung naa-attract ko? Kasi like baka ikaw kasi yung person who can tolerate someone na ay project ko to, bubuin ko siya, magiging better siya. Kaya with me, kitang etc. ayusin. Oo. So parang dapat naman si ating naka-glasses. So parang kailangan saluhin mo rin yung sarili mo na parang bakit parang laging ganito eh? So you have to also have boundaries as a person na pag mukhang grabe na sobrang pa-victim na to, sobrang proyekto na to, sobrang ang dami ng red flags na tinotolerate ko, i-catch mo na yung sarili mo from the get-go. Yeah. Tsaka parang walang mararating yung ganun eh. Ang hirap nun. Para kayong parehas na hindi 100% na okay yung mindset, tapos kayong dalawa yung nag-aanuhan sa isa't isa. Correct. Parang medyo malabo yung mangyayari pag ganoon. Tsaka you can only do so much. Yun yung sabihin ko sa lahat na parang hindi po proyekto ang isang tao. Nandyan na sila para like, it's a partnership. Kailangan like mag-fill in kayo. Hindi yung parang like binuo mo na siya, project na siya. So, mahirap yan. Ito, ginagaslight ka tuwing nag-aaway kayo. No to gaslighters. Ayoko na. Alam mo, for some reason, nung binasa mo siya, ang nai-imagine ko, yung pag inaaway ka, binubugahan mo lang. Ibang gas pa lang. Ginawa mong Pokemon. Ginaganon mo lang, buga ka lang ng buga. Okay, eto. Ay, nasabi mo na to kanina, red flag niya rin, yung bigla ka na lang i-ghost. Alam nyo na yung mantra natin dyan. Yun lang. Ghosting. Okay, eto. Small gestures na hindi ginagawa like update if nakauwi na ba from outside. Uy, heavy on update ang atake heavy nila. on update ang ating mga guesting. I-update namin kayo mamaya. Guys, pag Guys, natapos sorry, yung hindi kami live, nakapag-chat. Nakatulog kami chat agad. namin kayo. Eto. Last two sa ating Janties. Ba't wala pa Cavite, Kuya Jay? Ano ba yan? Hindi niya nilista kasi gusto niya i-announce na Okay. Cavite ang hugot niya. Shout out pala, baka nanonood ang taga Cavite na ano ni Kuya Jeff. Okay, eto. Nagkukwento ng sinabi mo sa iba. In short, nagkakalat ng chismis. Ay, parang red flag naman talaga Nasabi to, na nga ate. natin siya. Ito last. So mukhang nakarelate siya sa sinabi natin. Kung bastos sila sa mga server sa restaurant. Yeah. So parang yun nga. Parang like guys, i-value nyo na tao, lahat ng tao. Kung nasa punto man tayo ng buhay, tayo ay tao lang. Sama-sama pa rin tayo dito. Yan. So, okay. Natapos na nating mabunot. Eto na. Palakpakan nyo naman lahat. Yes! Ang responses nyo. Ang responses ang ganda. Pero like, Kuya Jeff, ano ba yung nangyari sa Cavite? Open forum na to. Muna sa Cavite, sa Bacoor. Carmona. Okay. Okay, so ito. Ay, wow. Meron ditong pang-closing na question. Okay. So, ang closing question natin is, why do we stay kahit may red flags na? Oy! Spencer, I think from your personal experience, why Do you? did you? Have you paubusan ng ano. Okay, so Why do we stay kahit may red flags na? Siguro dun sa mga moments na bago sumuko na lang. Yeah, Oo. Bakit nga ba? Ano? Be still good. Sige. Bigyan ng mic si Kuya Jeff! Okay, Etivac, go. Kasi as human, As human being, nakakikita natin yung mabuti pa rin sa mga tao. We still, basta yun. Hindi ako makapag-English eh. we still see the goodness in each individual. Agree ako doon. Super agree doon sa part na yun. Minsan nga, na-experience yun na ba na parang, kunyari, meron kayong karelasyon na red flag nga. Tapos di ba tropa-tropa? Lagi, dinidefend mo pa yung person na parang like, Hindi, iba siya pag kami oo. lang iba siya Iba, pag kami hindi lang. Di ba may ganyan. ganung mga eksena? So like, feeling ko may mga ganung scenarios talaga na na-experience natin. And ako, like admittedly, yun nga, kaya ako naisip yung Messiah Complex before because I had the face na may pagka-Messiah Complex talaga ako. Yung Savior Complex, like yun, in a different context, yun talaga yung parang like,
kaya ko siya. Pero parang in our relationship, magiging mabuti siya, maayos ko siya, etc. So like feeling ko like, if I'm gonna answer this in my 20s, I stayed because akala ko magiging maayos siya na ako yung kapiling niya. Magpakailanman. In my 20s. My 20s yun. Pero like ngayon, okay na tayo. May Messiah complex ka nun. Kaya hindi ka Messiah. Meron ka bang Ang ganda nun. Okay. Ako siguro to answer this question lang, no? Hindi naman natin sinabi na hindi nyo rin aalisan or hindi nyo inalisan. Pero siguro, yun talagang ginagawa sa'yo ng pag-ibig. 'Di ba? Love is... It's blind, yes. Love is is a very beautiful thing, but at the same time scary din siya. Correct. 'Di ba? Parang kapag nagmamahal ka, yes, napakaganda, parang lahat, saya, kitang-kita mo lahat ng maganda sa tao, pero at the same time, kapag nakikita mo na rin yung pangit, tapos mas overflowing yung paghanga mo sa tao, yung pagtingin mo na hindi okay siya ganito. May times na pag-ibig din ang makakasira sa mindset mo. So I think yun talaga ang pinakasagot dito. Pero sana ay mahanap nyo rin in your hearts na ang tunay na pag-ibig, hindi ganyan ang ipaparamdam sa inyo. Parang love should be peaceful. Parang like narinig ko to sa isang podcast na parang before, if you're feeling like butterflies in your stomach, Yes. kapag kasama yung person, hindi yun yung kapayapaan na dapat nararamdaman. If you feel butterflies in your stomach, please kumain kayo ng dahon. Para kasi nagugutom Pakainin na. nyo sila. Oo. Pero like, yun ang ganda nun. Kasi like, ang sarap magmahalin. Parang eto sa mga nakikinig din dyan ng podcast natin na naka-experience ng red flag and naka-tolerate ng red flags. Forgive yourself also. Yun yung parang for me closing ko dito sa ating episode na patawarin nyo rin yung sarili nyo dun sa pinagdaanan nyo. Kasi like, ang tignan nyo na perspective is, grabe pala akong magmahal. Paano na kung tamang tao yung mapagbibigyan nito? Yes! Right! Like, what the fuck? Wait, pero totoo yan Imagine sa maling tao kung ano ang kaya nyong ibigay. Paano pa kung tamang tao na yan? Baka parang paluwagan na to, bigayan na to. And to end this, love, palakpakan nyo! Yes! Wow! Thank you so much, Jen P! We survive one episode of live with our live audience. Yes. Mahal namin kayo. Sana walang red flag dito. At kung meron man, mag-change color na. Yes. Pwede pa namang magbago. We love you all, mga ka-Gen P. Maraming salamat sa pagmamahal sa amin. And thank you din po sa lahat ng naniwal. Yeah. So, Greenwich and sa But First Coffee, maraming salamat First po. Coffee and Greenwich, ang ating green flags na mga sponsors for today. And of course, Blogapalooza and Blogger Creator Hub. Ang ating house. And again, Gen Peace, maraming salamat sa pagpunta ngayon kahit binabagyo tayo. Sa mga listeners namin dyan, sa mga nagsistream sa YouTube, thank you so much for making us part of your life. Ang sarap talaga na mabuhay na ganito ang therapy natin sa isa't isa. And please follow us on our social media pages at Generation Pagod on Facebook, IG, and TikTok for more announcements. Malay nyo maulit to. Correct. Baka mamaya itong nangyaring first episode, sa susunod hindi na tayo kasya lahat dito, diba? Like, wala lang, naiisip ko lang. So sa mga nasa team bahay, sulitin nyo na kapag nag-post kami, baka mamaya magkatulakan na tayo. Wow! Wala lang. And of course, again, i-follow nyo rin kami sa Spotify. Palakpakan natin ng Gen P. We reached top 9 sa May Day na nag-top 9 Kaya tayo. nga, Maraming nagulat salamat kami. kayo ang Thank rason you. nito. And of course, don't forget to follow us sa Spotify din mismo. I-rate nyo rin yung podcast doon. Magsama-sama pa tayo in next episodes natin. Of course, us, Ryan T. on all social media accounts. And at Erica Lucas on everything. Malapit na tayo mag 10,000 followers sa Spotify! Yes, please share this podcast. Marami pa tayong magiging therapy episodes. And of course, this has been Ryan. And Erica! And we'll continue to put the P in Therapy! Bye mga ka-Gen P! Thank you, live audience! Gen P! Gen P! Gen P! Maraming salamat! Pa-union na talaga.